Magandang araw sa ating lahat mga ka-farmers, panibagong araw at panibagong kaalaman para sa ating lahat. Sa ating video ngayon, ating pag-uusapan ang ilang mga tips o aral para sa ating pag-aalaga ng mga manok sa ating mga bakuran. Mayroon tayong ilang mga aral o 7 tips para sa ating pag-aalaga ng mga manok. Ang Dungtaw Chicken mga kapatid, mga ka-farmers ay isa sa pinakamahal na mga manok sa merkado. Kaya kung ikaw ay gusto mag-alaga ng mga manok, piliin mo ang Dungtaw Chicken dahil ito'y napakasarap at napakamahal sa merkado. Kaya ito mga ka-farmers, ang unang tip para sa ating lahat ay kapag ikaw mag-alaga, unang-una siguruhin mong mayroon silang lagayan, poultry or housing. At dapat yung mga lagayan nilang mga ka-farmers ay dapat spacious at pangalawa, dapat malinis. Dahil ang mga Dungtaw chickens ay sensitive ang kanilang mga skin. Sensitive sila sa mga langgam, yung mga insekto na nangangagat. Kaya kapag ikaw ay mag-alaga, unang-una, secure to have a housing para sa iyong mga manok. Pangalawa, kapag ikaw ay nag-alaga, pangalawa ay yung feeding, pagpapakain ng mga manok. Dapat kapag ikaw ay maraming mga manok o mga alaga, dapat rin ay siguruhin mong ang iyong mga pinapakain ay mga nutritious food. Tulad din sila ng tao na nangailangan ng mga nutritious food. At pangalawa, dapat bibigyan mo rin sila ng vitamina. Ang mga Dungtaw chicken ay kumakain sila ng mga vegetables, kumakain sila ng mga grains. Dapat yan ang mga binibigay mga ka-farmers. Pangatlo, dahil ang mga Dungtaw chickens ay may malalaking mga paa, sinabi ko nga kanila na mga paa, ay kailangan na linisan ang kanilang mga paa. Dapat yung bahay nila kung saan mo sila nilalagay ay dapat malinis. At malinis, di lang malinis, dapat ay dry. Dahil kapag sila ay doon mo nilagay sa mabasang mga area, ay posibleng ma-infected ang kanilang mga paa. At doon, dahil malaki ibang-iba ang mga hugis sa mga Dungtaw chickens, baka doon pa titira o kakapit ang mga insekto o mga germs sa kanilang mga paa na posibleng dahilan sa kanilang pagkakasakit at pagkakamatay. Kaya alagaan mabuti ang mga manok, lalong-lalo na ang kanilang mga paa. Dapat malinis ang kanilang tinitirhan mga ka-farmers. Pang-apat na tip para sa ating video ngayon ay dapat ini-exercise. Parang kakaiba yata ito mga ka-farmers. Ang Dungtaw chicken sila ay mga active birds. Sila ay nagre-require ng mga malaking space. Hindi in-exercise yung naglalaro, mga ka-farmers, kundi yung mga dapat pinapalabas kung saan sila naiinitan, kung saan sila nakaka-stretch silang mga pakpak sa kanilang mga paa. Dahil kinakailangan sila mag-exercise, kinakailangan nila maglakad-lakad dahil sila ay malalaki na mga manok. At kailangan sila ma-provide ng mga safe place din mga ka-farmers. Kapag sila ay pinapalabas, dapat secure din sila sa mga pusa, sa mga aso, at kung anumang uri ng mga posibleng kakagat or kakain sa kanila. Kaya mga ka-farmers, siguro naman pang-apat na tips para sa ating video ngayon, dapat pinapa-exercise, pinapalabas, pinapalaka din ang ating mga alaga. Lalong-lalo na ang Dungtaw chickens mga ka-farmers. Panglima, healthcare. Dapat inaalagaan talaga ang mga Dungtaw chickens dahil kapag hindi, posible itong magkakasakit at posible silang mamamatay kapag ang kanilang kalusugan ay hindi sinisecure. Dapat laging tinitingnan, laging tinicheck kung ang kanila bang katawan ay malulusog at hindi ba sila nagkakasakit. At kailangan ding mayroon silang immunization or vaccination. I-vaccinate talaga ang mga manok, mga ka-farmers, ini-immunize para iwas din sa sakit, para iwas din sa mga sakit na posibleng dadapo sa kanila. Dapat sinisigurado ang kanilang kalusugan. Pang-anim, pangalawang bisis ko na itong sinasabi mga ka-farmers. Pang-anim na tips ay socialization. Dungtaw chickens are known to be relatively calm and friendly. However,
they still benefit from social interactions with other chickens. Consider keeping them in a small flock to provide companionship and establish a natural pecking order. Yes, mga ka-farmers. Tulad din sila ng tao, mga ka-farmers. Dahil kapag sila ay nag-iisa o kunti lamang sila ay nasistress. Dapat sila pala ay may kasama. Dapat sila ay pinapatira na kung saan sila ay marami. Dahil nangangailangan din pala sila ng socialization tulad ng tao, mga ka-farmers. At pangpito ay breeding. Kapag ikaw nagbe-breed ng mga manok, mga ka-farmers, tulad ng Dong Tao chicken, ay siguraduhin, ensure ang kanilang area na kung sila mag-breed dahil sila ay malalaki, dahil sila ay may mamalaking mga appearance. Kaya dapat siguraduhin na hindi sila crowded sa lugar kung saan mo sila nilagay. Yun lang po, mga ka-farmers. Sana may natutunan ka sa video natin ngayon. At kung hindi pa ka-subscribe sa ating video, please click that notification bell para maging notified ka sa ating next video. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.